Kalma, wala ka nang magagawa mo. Kalma na. Dito na lang yung sunod. O kayo nga sundalo kasi kayo mahuli pero Sandali, oy! Tama na. Isolated na. Maraming mga pinuno ng iba't ibang bansa ang mayroong arrest warrant sa ICC. Heto ang ilan sa kanila. Omar al-Bashir. Noong 2009, ang ICC ay naglabas ng arrest warrant laban kay Omar al-Bashir na nag-aakusa sa kanya ng 5 bilang ng mga krimen laban sa sangkatauhan at 2 bilang ng mga war crimes kaugnay ng kaguluhan sa Darfur. Noong 2010, nadagdagan ang mga paratang ng 3 bilang ng genocide. Siya ang kauna-unahang nakaupong pangulo na inakusahan ng ICC. Ang mga paratang laban kay al-Bashir ay nauugnay sa kanyang umano'y papel sa pagpapatupad ng mga patakaran ng pamahalaan na nagresulta sa malawakang pagpatay, panggagahasa at paglipat ng mga sibilyan sa rehiyon ng Darfur mula 2003 hanggang 2008. Ang mga aksyong ito ay nagresulta sa pagkamatay ng napakaraming tao at paglikas ng mas marami pa. Matapos ang 3 dekada sa kapangyarihan, si al-Bashir ay napatalsik noong 2019 sa pamamagitan ng isang kudeta militar, bunga ng malawakang protesta laban sa kanyang pamahalaan. Siya ay naaresto at dinala sa Kobar Prison sa Khartoum. Noong Disyembre 2019, siya ay nahatulan ng 2 taong pagkakakulong dahil sa mga kaso ng korupsyon. Noong 2020, inihayag ng pamahalaang Sudanese ang kanilang intensyon na ipagkaloob si al-Bashir sa ICC upang harapin ang mga paratang laban sa kanya. Gayunpaman, hanggang ngayon, siya ay nananatiling nasa Sudan. Noong 2023, siya ay inilipat mula sa Kobar Prison patungo sa isang ospital militar sa Omdurman dahil sa mga alalahanin sa kanyang kalusugan. Noong 2024, siya ay inilipat sa isang ospital sa Merowe para sa mas angkop na pangangalagang medikal. Sa kabila ng mga arrest warrant ng ICC, si al-Bashir ay nananatiling nasa kustudiya ng mga awtoridad ng Sudan at ang kanyang paglilipat sa ICC ay hindi pa natutupad. Ang kanyang kalagayan ay patuloy na sinusubaybayan ng mga pandaigdigang organisasyon at ng komunidad internasyonal. Sergei Shoigu. Noong nakaraang taon, naglabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Sergei Shoigu, dating ministro ng depensa ng Russia at kasalukuyang kalihim ng Security Council ng Russian Federation. Ang mga paratang laban kay Shoigu ay nauugnay sa kanyang umano'y papel sa mga pag-atake ng missile na tumarget sa mga sibilyang plidad, kabilang ang mga planta ng enerhiya sa Ukraine. Ayon sa ICC, may makatwirang batayan upang paniwalaan na si Shoigu, kasama ang iba pang matataas na opisyal militar ng Russia, ay responsable sa mga war crimes. Partikular, inakusahan siya ng direktang pag-utos ng mga pag-atake sa mga sibilyang estruktura na nagresulta sa malawakang pagkasira at pinsala sa mga sibilyan. Ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng mas malawak na opensiba ng Russia laban sa Ukraine, kung saan ang mga kritikal na infrastruktura tulad ng mga planta ng kuryente ay naging target. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente, init at tubig sa mga sibilyang lugar na nagdulot ng matinding paghihirap sa populasyon, lalo na sa panahon ng taglamig. Sa kabila ng arrest warrant ng ICC, si Shoigu ay nananatiling malaya at patuloy na nagsisilbi bilang kalihim ng Security Council ng Russia. Ang Russia ay hindi kasapi ng ICC at hindi kinikilala ang jurisdiksyon nito, kaya't malabong siya ay maaresto o maiharap sa hukuman maliban kung siya ay magtungo sa isang bansang kasapi ng ICC na handang ipatupad ang warrant. Mahalagang tandaan na ang mga paratang na ito ay batay sa mga akusasyon at si Shoigu ay itinuturing na inosente hanggang mapatunayan ang kanyang pagkakasala sa hukuman. Benjamin Netanyahu. Noong November 21,
2024, naglabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel. Ang mga paratang laban sa kanya ay nauugnay sa mga krimen ng digmaan at mga krimen laban sa sangkatauhan na naganap daw sa panahon ng digmaan sa Gaza. Ayon sa ICC, si Netanyahu, kasama ang dating ministro ng Depensa na si Yoav Gallant, ay may pananagutan daw bilang mga co-perpetrator sa pagsasagawa ng war crimes bilang paraan ng pakikidigma, pati na rin daw sa mga krimen laban sa sangkatauhan tulad ng pagpatay at iba pang hindi makataong mga gawain. Ang mga aksyon daw na ito ay nagdulot daw ng malawakang pagkamatay at paghihirap sa mga sibilyan sa Gaza. Sa kabila ng mga arrest warrant, nananatiling malaya si Netanyahu at patuloy na nagsisilbi bilang punong ministro ng Israel. Ang Israel ay hindi kasapi ng ICC at hindi kinikilala ang jurisdiksyon nito, kaya't malabong siya ay maaresto o maiharap sa hukuman maliban kung siya ay magtungo sa isang bansang kasapi ng ICC na handang ipatupad ang warrant. Mahalagang tandaan na ang mga paratang na ito ay batay sa mga akusasyon at si Netanyahu ay itinuturing na inosente hanggang mapatunayan ang kanyang pagkakasala sa hukuman. Vladimir Putin. Noong 2023, naglabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Ang mga paratang ay nauugnay sa sapilitang deportasyon at paglilipat ng mga batang Ukrainian mula sa mga okupadong teritoryo ng Ukraine patungo sa Russian Federation na itinuturing na mga krimen ng digmaan. Ayon sa ICC, may makatwirang batayan upang paniwalaan na si Putin ay personal na responsable sa maraming war crimes tulad ng sapilitang deportasyon ng mga bata, ang ilegal na paglipat ng mga batang Ukrainian mula sa kanilang mga tahanan sa mga okupadong teritoryo patungo sa Russia. Ang paglilipat ng mga batang ito sa loob ng Russia ay naglalayong permanenteng ilayo sila mula sa kanilang sariling bansa. Ang mga aksyong ito ay lumalabag sa Geneva Convention at itinuturing na mga krimen ng digmaan sa ilalim ng Rome Statute ng ICC. Ang mga deportasyon at paglilipat na ito ay bahagi ng mas malawak na opensiba ng Russia laban sa Ukraine, kung saan ang mga kritikal na infrastruktura tulad ng mga planta ng kuryente ay naging target. Ang mga aksyong ito ay nagdulot ng malawakang pagkasira at pinsala sa mga sibilyan na nagdulot ng matinding paghihirap sa populasyon. Sa kabila ng arrest warrant ng ICC, si Putin ay nananatiling malaya at patuloy na nagsisilbi bilang Pangulo ng Russia. Ang Russia ay hindi kasapi ng ICC at hindi kinikilala ang jurisdiksyon nito, kaya't malabong siya ay maaresto o maiharap sa hukuman maliban kung siya ay magtungo sa isang bansang kasapi ng ICC na handang ipatupad ang warrant. Mahalagang tandaan na ang mga paratang na ito ay batay sa mga akusasyon at si Putin ay itinuturing na inosente hanggang mapatunayan ang kanyang pagkakasala sa hukuman. Rodrigo Duterte. Ngayong taon, inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga awtoridad ng Pilipinas batay sa isang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Ang warrant na ito ay kaugnay ng mga paratang ng mga krimen laban sa sangkatauhan na naganap sa ilalim ng kanyang pamumuno, partikular sa kanyang malupit na kampanya laban sa ilegal na droga na nagresulta sa libu-libong pagkamatay. Ang ICC ay nagsagawa ng masusing imbestigasyon sa mga aligasyon ng extrajudicial killings at iba pang paglabag sa karapatang pantao na nauugnay sa war on drugs ni Duterte. Sa kabila ng pag-withdraw ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019, pinanatili ng ICC ang jurisdiksyon nito sa mga krimeng naganap bago ang pag-alis na ito. Matapos ang kanyang pag-aresto sa Manila, agad na inilipad si Duterte patungong Netherlands upang humarap sa hukuman ng ICC sa The Hague. Ang kanyang pag-aresto ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ang mga pamilya ng mga biktima
at mga grupong pangkarapatang pantao ay nagpahayag ng pag-asa na makakamit na ang hustisya, habang ang kanyang mga taga-suporta ay tinuligsa ang hakbang na ito bilang isang paglabag sa soberanya ng bansa. Ang kasong ito ay itinuturing na isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapanagot ng mga lider na sangkot sa malawakang paglabag sa karapatang pantao at isang pagsubok sa kakayahan ng pandaigdigang komunidad na ipatupad ang pandaigdigang hustisya. Akin na anak ko, akin na yan. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko. Akin na, halika dito na. Halika dito na. Akin na yung anak ko. Ito yung gusto nyo? Gawin na! Sir, luwag na konti. Ano yan, babae yan ha? Na-separate na siya. Na-separate na. Separated na yan. Separated na, huwag nyo na rin ha? Ruby! Nilalapit na. Relax. Sandali lang. Sineseparate na. Relax. Ito yung gawa mo. Ito yung gawin nyo sa kanya. Tapos na lahat ang ginawa niya. Ay, pagsamahin niyo inaaway. Hoy, ano yun? Ito yung gawin nyo. Anak ko. Balik nyo yung anak ko. Balik nyo ang anak ko. Ano ba yun? Parang hindi naman kasama yun eh. Ay, baka nyo. Halo orders kayo, may sinabi na yan. Maximum tolerance. Okay na sa presidente, nakuha niya na. Mama, kalma na. Maximum tolerance na kayo. Huwag na yan, ha? Ma'am, wala na ma'am. Kalma na. Ilang palabas na kailangan nyo. Yung mga gano'n na reaction, expected video Ma'am, yan. kalma na ma'am. Kalma. Kalma, wala ka nang magagawa ma'am. Kalma na. Dito na lang yan si ma'am. Huwag kayo mga sundalo kasi kayo mahuli. Pero Sandali, uy! Tama na. Isolated na si ma'am, ha? Ma'am, tama na yan, ma'am. Tama na. Dami-dami na yung nawakan nyo ko. Papuntahin mo, dito yung gamit ni ma'am. Nandito yung gamit ni ma'am. Ah. Kalma na, dito. Ma'am. Ako nang bala sa gamit niyo. Sige na, tama na, ha? Wala na. Ma'am, wag na. nandiyan naman tayo sa gobyerno lahat. Kilala mo. Hindi naman siya. Kayo talaga, makakarinig na. Relax na kayo. Hindi nga na niya masabi kung Makukuha niya si Presidente. crimen ko. Kaya nga, simplahin mo ang batas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang tapusin mo na bigyan mo respeto pagka-presidente ko. Yes, sir. Pagpuin mo. Hindi nakakatayo na matagal yan. Natutumba. Ba't yung ipitin? Nakapakalakad. Pigilan mo yan dyan. Ayaw. Romy. Hinahin na lang. Sir, we're offering a wheelchair, sir. You're offering a wheelchair. Gusto niyo magsalita na nakatayo? Oh, yes, sir. Dito upo, sir. Pagkamalas ko naman, galing ako fiscal. Tapos ganito yung ninyo ako. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako, anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa mo. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa mo? Marami ka pala. Huwag ka lang ito.
Tanungin ko kayo, Ha? saan galing ang demanda? Sa Amerikano. Kung tatapos ganunin ninyo yun. Sir, we'll trust this out in proper forum. Hindi dito, sir. Hindi dito ang proper forum. Walang judge dito, sir. Kaya nga, may judge ko pinapilan sa akin. Kaya nga, wala nga judge dito, sir. Judge ko na, sir. Maniwala kami ng petition sa Supreme Court.